Magandang umaga. Magandang umaga sa inyong mga kalahi, no? Kalahing Saban. Patuloy po tayo sa atin pong punto komentaryo, no? Ito po si Kalahing Saban at magandang umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Dito na naman tayo dahil mayroon tayong pag-usapan mga kalahi. Tungkol po ito sa tinatawag na yung survey result, no? Ito pong survey result na nangyari na napakataas daw na ng resulta sa survey ni BP Sara, no? Napakataas daw, no? Lalo daw tumaas habang may nililitis siya ng habang nililitis siya ng sa impeachment, no? Talagang mataas daw, no? Lalo daw tumaas. Kaya lang mga kalahi, para naman ay inyo pong malaman, no, ang tinatawag na mga strategy ng mga politiko. Ganun talaga ang mangyari, no? Lalo na itong si Inday Sara Duterte. Siya po'y nililitis ngayon sa Senado dahil sa impeachment trial po yan, at siya po'y pananagutin sa mga nagawa niyang yung pagwaldas ng budget, no? Yung pira ng bayan, confidential funds. Tapos nilitis din ang yung grave threats na pinagsasabi niya na siya po ay mayroong assassin, kontak na assassin para upang patayin itong presidente, tapos ang asawa si Elisa, tapos si Martin Romualdez na ipapatay. Kaya mga kalahi, no, talagang ang strategy talaga nila, ito po ay kailangan po talaga ito na maunawaan sa lahat na ito po ay strategy, no? Para naman strategy po ito ng mga Duterte side, no? Ginawa nilang lahat na gumawa sila ngayon ng parang sa tingin ko'y parang gimmick para ipalabas nila, no, ipamumukha nila sa taong bayan na gustong-gusto pa talaga sa taong bayan si Sara Duterte kahit mayroong hinaharap na impeachment trial, no? Yun talaga, sinabay-sabay talaga nila ang impeachment trial, tapos linggo-linggo silang kumbaga linggo-lingguhan talaga silang survey. Isang estratehiya upang ipalabas nila na mataas ang survey. Ngunit mga kalahi, no, kahit ako pa ang utusan pag-survey o babayaran pag-survey, no, talagang ang kunan ko talaga ng mga statement or yung pahayag, yung talagang mga kapwa DDS, yun naman talaga eh. At saka pwede naman yun kunwari gagawin lang, gawa-gawa lang tayo ng result, no? Tapos ipapalabas sa Pulse Asia, sa WS, no? Ipapalabas nila. Ngunit nag-involve yan ang tinatawag na bayad, no? Hindi naman yun malayo talaga, no? Kasi sinabay-sabay nila ay para upang sabihin ng tao na yun talaga, no? Gusto pa ng tao ang isang politiko. Kaya mga kalahi, yung strategy na yan ay hindi na yun mag-absorb sa mindset o sa isipan ng taong bayan, no? Dahil alam naman natin na ito po'y sinadya, sinabay nila upang ipapalabas na si BP Sara gusto pa ng taong bayan. Yun naman talaga, para naman sa mayroon tayong idea, no, lalo na sa mga taong wala talagang access, no, sa internet, walang access sa mga balita, totoong balita sa Pilipinas, sa administrasyon. Kaya ito ang dahilan, no? Linggo-linggo nilang ipapalabas ang resulta ng survey at nangunguna diyan si BP Sara kasi ang sadya nila, layunin nila na ipapalabas na gusto pa ng taong bayan na ibinoto ng 32 million daw, no? Yun talaga ang naratibo na gusto nilang iparating sa taong bayan. Kaya lang mga kalahi, kailangan maunawaan sa bawat isa na ito po'y estratehiya upang pag matalsik na o mapapaalis sa pwesto ang isang impeachment politiko o impeachment na opisyal, na pag mapalis ay sasabihin na ito po'y pinapalis dahil takot sila na matalo sa darating na eleksyon 2028, no? Yun ang pinakalayunin nila,
para ang naratibo ipalabas na ginawa ng gobyerno na patalsikin si VP Sara para hindi na magkaroon ng pwesto, no? Yun ang naratibo na nais nilang iparating sa taong bayan. Kaya lang paano naman itong trial na talaga ang ebidensya talaga ang hinahanap dito, no? Hindi naman ito bingi ang mga senador dahil sila naman ang impeachment trial judge naman sila. Hindi naman sila bingi at hindi naman sila bulag na makita ang katotohanan. Ang katotohanan walang iba, yung mga witnesses at saka yung mga evidences. Yun ang hinahanap. Pag ito po yung matibay, ayon po sa pagkikilatis sa mga senador, ay hindi na talaga mapigilan pa, no? Walang sinong makapipigil sa ganyang resulta. Kaya gumagawa sila ng mga gimmick, gumagawa sila ng estratehiya na nagpapalabas sila ng tinatawag na survey result ay para na may gawin nilang si Sara Duterte ang pinakataas, no? Ngunit ang iba na may malayo sa kaniyang resulta, sa kaniyang survey, no, napakataas, dahil ito po'y sadya at layunin, strategy po ito upang pag mapaalis na sa pwesto si VP Sara Duterte ay sasabihin ng mga tao, sasabihin ng mga Duterte na kaya pinag-initan si Sara Duterte, pinaalis sa gobyerno dahil sa takot na matalo sila sa pagdating ng eleksyon 2028. Yun ang gusto yun ang naratibo na nais nilang iparating sa taong bayan. Na kumbaga biktima lang, inaapi si Sara Duterte. Yun ang gusto nila. Inaapi, ipapalabas nila na inaapi, no? Pinapaalis sa pwesto, kawawa, no? Tapos mataas ang record, no? Ay napakatindi pa naman ngayon dahil ang mga taong mga tinatawag na mga DDS na mga, lalo na itong mga radio station, no, sa DYSP, ito si Rupil Banyok at saka itong brigada, itong mga DDS to sila po talaga mga loyal ni Duterte, no? Kahit may mga ebidensya na, kahit nakikita talagang ipagtatanggol talaga nila. Tapos pinagmamalaki talaga nila ang resulta na gusto pa ng taong bayan si VP Duterte. Yung strategy naman yun dahil bakit ninyo isinabay-sabay sa impeachment tapos nag-ano pa kayo ng survey at ipalabas na mataas ang ni Sara Duterte upang pag mapalis na sa pwesto si Sara, ang naratibong lumabas ay siya po inaapi, pinapaalis, talagang ginawan siya ng mga problema, ginawan siya ng mga case o ginawan siya ng yung paninira, no? Hindi naman paninira dahil mayroon naman talagang mga witnesses at saka mayroon naman talagang mga ebidensya. Yun naman talaga, no? Yun naman talaga ang pinakamalaking porsyento na totoo ang pinagsasabi o totoo talaga ang mga nangyayari na pagnanakaw o pagbigay ng threats o yung mga kumukuha siya ng pera ng mga pugo ng mga yung mga drug lords, no? Yun mga kalahi, kailangan malaman ninyo na ito po'y pakulo at ito po'y estratehiya lang, no? Kaya mga kalahi, dito na lang tayo. God bless everyone, no? God bless everyone. Huwag ninyo kalimutan na kayo po'y sumunod sa gobyerno dahil ang ayaw sumunod ng gobyerno ay siya po'y kalaban ng Diyos dahil tatag ng Diyos ang lahat ng gobyerno.